Ngunyan sa September 13 man sa inoktaba mi itong National Coconut Tree Planting Activity mi tatawan mi ning tamang oras so na i-celebrate ang coconut tree planting activity mi coinciding the birthday of President Bongbong Marcos. For talagang tinabangan or pigatabangan talaga tinatawan ning panahon ning budget ni Presidente Marcos ang rehabilitation and development ng coconut industry and the coconut farmers sa tuyong nasyon niya. Sa time niya na ini nagkaigo ning pinakadakulang pundo ang Philippine Coconut Authority tangani sustiniran ang manlain-lain na programa ng Philippine Coconut Authority ay rehabilitate asin ma-develop ang coconut industry sa nasyon asin matabangan ning direkta ang tuyong mga katugangan ng mga coconut farmers. And we are very much thankful to that. So, makakaigawa po kami ng sarong aktibidad sa September 13 throughout the country, National Coconut Tree Planting Project. Saan po? So, primerong lugar na target nito? Actually, may nainap na kaming tinanuman sa Karoy-Royan sa Kasakasago. Pero man yung Karoy-Royan magdarali kasi 12 hectares siya na pig officer kang may sadiri kang daga gusto niya man na marehab ang gandang daga. Dati siyang rice land kaya lang medyo sandy ang manan. So dahil nagtatagal ang patubig nila so naisip niya na i-convert sa coconut farming. Pero may iba pa man siya mga development plan para sa farm niya na katabangan niya. Tapos pati ang iba pang mga agency na tutuwangan niyo si Mr. Dizos kung paano ma-develop ang sa iyang farm, coconut farm. So, sa September 13 po. Kapag nag-gusi na po yan, sir, may babayadan po ba ang may sadiri kang farm sa PCA? May po. Gabos na yan po, libre. Ang mga programa asin proyektos na pigataw ng Philippine Coconut Authority sa yung mga katugangan na coconut farmers, mayo po yung bayan. Libre po yan. Pati technical assistance, tatawag siya ng libre. Pati ang equipment siya pinapagamit mo siya ng libre. Sa enda lang so daga? Daga lang. Ano pang proseso kayan, sir? Po. Ano pang process kayan para maka-join? Primero po, dapat ang coconut farmer, very basic po, naka-register SINDA sa National Coconut Farmers Registry System. Hindi po mga coconut farmers na pagsasabi ko, araw kang tenant, caretaker, landowner or even the administrator. Maski po, mahal ka ng sadiring daga kung farm worker ka. Pigabali mo po yan sa gabos ng programa ng Philippine Coconut Authority. Duman sa mga aki kayo ng least fortunate, dito mga tios-tios ng mga katugangan, mga farm workers na nakikitapas, nakikikuprasan na sa saindang sa mga kanyugan ng mga landowners. Duman po kami nagkukuhaan ng mga scholars niya to sa coconut scholar with the CHED. Sangko niyan po, sa laog ding 2 taon, igwa na kami ng Bali. More than 160 plus. Ngunyan may indusi kami alokit. Mga 170 plus ng scholars na nag-eskwela sa manlain-lain na eskwelahan, privado or pampublikong eskwelahan, digdi sa satuyang lugar. Ang iba nasa may klase sa UPLB and other institution. Kasi ang taon-taon, iba-ibang kurso pig-offer kang PCHED pagabot sa scholarship program ta. Balingon niya, nag-offer kami 38 courses so may mili ang aki sa 28 kurso na ito kung anong gusto niya. Sustinido po yan ng pundo sa laog ng 4 na taon na makagraduate. So, may allowance ang tuition sa 30,000 pesos per semester plus and 5,000 allowance. Bali, ang sa first year, makaka-receive ng 110,000 pesos. Kapasidan ka ng laptop allowance, tapos may book allowance. So, maya po ng rason, tangani dahil makagraduate ang aking. Kung ang gigibuo niya talaga mag-adal.
Pero po ni sa mga pinakadahulang napunduhan na scholarship program ng gobyerno. But we are using the coconut farmers money sa kali po sa coconut lily funds.